Ganito yan ha, bago tayo magpapatuloy sa part 9 ay kailangan alamin ko muna kung naintindihan mo ba or naging familiarize ba sa iyong bulayat ang mula part 5, 6, 7 hanggang sa 8 na ito. Kagaya ng sinabi ko, ang beginning, part 1, part 2, and part 3 ay kapag naintindihan mo na yun ay hindi mo na yung kailangan panoorin pa ulit-ulit. Pero dito sa part 5, 6, 7 hanggang sa pataas na number ng part ay naintindihan mo man o hindi ay kailangan mong panoorin pa ulit-ulit para maging familiarized, makita ng iyong bulayat. Kaya tingnan ko lang kung may naintindihan ka dito at kapag nabasa mo ito ng tama, pwede na tayo magpapatuloy sa part 9. At kapag hindi mo ito nabasa ng tama ay ibig sabihin kailangan mo panoorin pa ulitin mo ang part 5, 6, 7. Ito. Ito ay alif, lam, sin, mim, hamza. Ang lam na sumunod sa lam na letra ay meron siyang ganyan. Yan. Yan. At may ganyan. At saka, ulitin ko lang, alif, sin, mim, yan. Dagdagan ko ng ganyan. Yan, yung ganyan. At saka yung ganyan. Alif, lam, ha, qaf. Paano basahin yan? At saka, ulitin ko naman yung ganyan. Alif, lam, qaf. Dagdagan ko ng ganyan. Ba, ghain, ya. Ang ba, ito yung bawin niya. Ang ghain ay ito yung bawin niya. Ang ya ay yan yung bawin na sukun. Ang ra, ito yung bawin niya. Itong ha, ito yung bawin niya. Yan. 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 Praktisan mo yan ha. Ulitin ko lang ha. Ang alif at saka lam ay kapag wala siyang bawil, automatic na yan al kung basahin ha. At maiiba lang kung basahin kapag may kasama siya dito sa unahan. Kagaya niyan. At ang lam na naman, kahit anong letrang sumunod sa kanya dito, ay kapag ang letrang sumunod sa lam ay mayroon ganyan, kagaya ng ito ay magiging silent ang lam. At kapag may kasama siya dito sa atras, pati alif na yan magiging silent. Kagaya niyan. Kaya, paano basahin yan? At paano basahin yan? Paano basahin yan? At paano basahin yan? Kapag nabasa mo ito, ibig sabihin, naintindihan mo ang mula part 5, 6, 7, hanggang 8. At kapag hindi mo naintindihan, ibig sabihin, kailangan mo nung panoorin, ulitin, or paulit-ulit, ang part 5, 6, 7, 8. Basahan mo ito ng i-voice record mo, isend mo sa akin, o di kaya ay i-transfer mo ito, isulat mo sa papel at videohan mo gaya ng ginawa ko at basahin mo. Pero kung nahihirapan ka, pwedeng voice record na lang. Naintindihan ko naman ng isang beginner na katulad mo, baka mahirapan pa yung kamay mo, mahirap talaga yun pag hindi ka masanay, talagang normal na yan na mahirapan ka talaga kung paano mo isulat yan. Kaya mas madali, i-voice record mo na lang. Depende na sa'yo. Kung kaya mong i-transfer isulat, pwede. Pero kung hindi, pwedeng i-voice record mo lang. Hindi mo pwedeng isulat ito type mo sa English kasi walang equivalent ito sa English. Wala. Lalo tayong mapapalayo sa katotohanan kapag i-translate mo ng English. Hindi ko gusto yung pa-translate tayo ng English dahil malayo sa katotohanan yan. Basahin mo, isend mo sa akin para i-check ko lang kung may natutunan ka ba mula part 5, 6, 7, 8?